Pagka PRGM family, alalahanin natin that we carry an identity, purpose, and fire. Yan ang dahilan kung bakit tayo mayroong klariyon na sinusundan at pinatutunayan ng Diyos na ang lahat na nakatala dito ay nakaranas ng presensya ng ating Panginoon. Nangyari ang lahat ito para sa kanyang kalulatian. For the glory of God. At siya lamang. Alalahanin natin na dapat ang ating mga puso must be aligned doon sa disenyo ng ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, wala nang ibang dapat gumamit sa buhay natin kundi si Kristo lamang. Hindi kung sino-sino mga tao na mga impluensya, o sino man mga tao, o sino man mga bagay-bagay na siyang nakikialam na sinasakyan ng dyablo upang mawala tayo sa tunay na hakbangin o lakbayin natin. Alam nyo, maraming mga kapatid natin na talagay sila naman ay talaga rin. Nadidiscourage lamang sapagkat kapag hindi tayo nakafocus sa mga bagay na pinapagawa ng Diyos sa atin, iyan po ang nagiging sanhi. Unti-unti, nilalamon ng sistema at ng mga bagay-bagay na nakakaakit yung dapat nating lakaran na dapat nating sundan. God is preparing us and shifting us to a new season. Kaya po, yung ating topic is all about the divine alignment. Mag-level up tayo. Another level of calling. Ang sabi po ng Romans chapter 15, verses 18 to 19, wala akong pinangangasang ipagmalaki kundi ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga hintil na sumunod sa Diyos sa pamamagitan ng aking mga salita. Sabi ng Apostol Pablo, verse 19, sa tulong ng mga himala at mga kababalagan at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Kaya mula sa Jerusalem hanggang sa Jericho, ipinangangaral ko ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Alam nyo, ang prayer po natin, at ito po ay ipinagkakaloob na ng Lord sa atin, na mag-manifest sa PRGM family sa ating pagsunod, na bigyan tayo ng Diyos ng katapatan, sa ating paglilingkod po sa Kanya, sa biyaya Niya, upang maranasan natin yung mga signs, wonders, impartations, miracles sa bawat lugar na ating pupuntahan at magsisimula sa atin po yan. Kaya nga, letting go of all the things that are not aligned to His purpose. Not everyone is meant to go where you go because their presence is no longer aligned to your purpose. Tandaan po natin yan. Ito po ay hindi po rejection. It's all about redirection because God is clearing our path as PRGM family. Making room for something better and greater. Yan po ay testimony ng PRGM. The bigger the blessing, the bigger the test, the bigger the calling, the bigger the refinement. It's all about the divine alignment. Mga kapatid kong minamahal, alam nyo, tandaan po natin, kung susuriin natin ating mga sarili bago tayo nagkatakbo-takbo sa PRGM family. Iba-iba po ang ating background, ang ating pinanggalingan. Iba-iba po yung mga orientation sa atin. Iba-iba rin po yung ating mga kasama. I realize, hindi lahat ng ating dati natin makakasama ay makakasama natin palagi. Hindi dahil iba na sila, kundi mayroon tayong pagkatawad na dapat nating maunawaan. Alam niyo, nung ako ay tawagin ng Panginoon, naiwan ko na, iniwan ko na, maging aking mga kaibigan, sapagkat iba ang kanilang landasin. Nung ako ay naging mananampalataya, iba't ibang mga kapatiran ang ating nakakasalamuha, pero natutunan ko, hindi lahat nakakasabayan natin sa unang mapag-akbang natin ay manatiling kasabay natin hanggang sa dulo ng hakbangin natin. Marami ang nagkabahagi sila sapagkat hanggang doon lang sila na talaga para sa atin. Hindi dahil iba sila, kundi kasama pa rin natin sila. Yun nga lamang, kailangan natin umakbang, kailangan natin umangat, kailangan natin magpatuloy hanggang sa dulo ng hakbangin inilatag ng Diyos sa atin. And as PRGM family, naranasan natin ito, nakita natin kung nasaan na nakarating ang PRGM family. Maraming mga bagay
at mga himalang pinatunayan ng Diyos sa ating mga hakbangin sa buhay. Kaya po mga kapatid kong minamahal, Virgin Family, magpatuloy tayo sa lakbayin ito at laging nakatatak sa ating isipan na tayo ay sinet apart ng ating Panginoon as PRGM Family at ito po ang ating lakbayin. Pinakalooban na tayo, pinagkatiwalaan ng ating mga local churches. At iyan ay manatili at manatilinawa na tayo maging tapat sa paglilingkod at pangangasiwa sa mga local churches na ipinagkatiwala sa atin. Ngunit alalahanin natin, tayo rin ay kabahagi sa katawan ni Kristo. At bilang kabahagi sa katawan ni Kristo, as PRGM Family, manatili tayo sa panawagan as PRGM Family. Therefore, pangalawa na dapat natin tandaan na dapat lumalakad tayo na mayroong tinatawag na transformed heart, a renewed heart. Ezekiel chapter 36 verses 26 to 27. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking matuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Kailangan ma-realign ang ating mga priorities. Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya natin na tayo pagharian ng Diyos at manatilinawa sa biyaya niya na tayo pagharian ng Diyos habang tayo po ay namumuhay. Pursue eternal life. Sikapin natin that our actions and attitudes must be sincere. Kasi kung hindi, mga kapatid, ito sa warning, matutulad din tayo sa sinabi ni Jesus sa mga Pariseo at mga Saduseo. Sa Matthew chapter 15, na-record po ito, verses 8 and 9. Na ang sabi niya, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship is a farce, for they teach man-made ideas as commands from God. Alam niyo po, kung ating pong susuriin ang karakter o karakteristik ng mga Pariseo at Saduseo, ang mga Pariseo, sila ay mas concerned sa tinatawag na appearing to be good than obeying God. They serve God for human praise and recognition. Iyan ang mga Pariseo. Kaya po, mga kapatid, kung ating pong pagmasdan o siya sa atin ang mga kaganapan sa kapanahonan, nakakalungkot, marami pa rin na parang Pariseo kung sila ay lumakad. Ang mga Saduseo naman were often willing to compromise their values with the Romans noong kapanahonan nila and others, yung mga nakapaligid sa kanila, in order to maintain their status and influential positions. Nagpapagamit sila. Pinapagamit ang kanilang buhay para lang sa kanilang sariling kapakanan. Kaya nila ipagpalit ang kanilang integridad. Para lang sa influensya, para lang mapagbigyan ang kanilang kalikasan. Iyan ang mga Saduseo. Alam niyo, mayroon kong babasahin. Hindi ko ito personal na kilala. Si Pastor Jam. Hindi si Sister Jam. Pastor Jam ang pangalan. Cruz ang apelyido. Alam niyo, ang kanyang observation ay magbibigay ng warning sa atin. Kapag ito ang kanyang nakita sa kasalukuyang na kalagayan ng iglesia, ang sabi niya, most people cannot tell when the leaders start switching their God from Jesus to Mammon, from shepherding to sustaining their platforms. Because the words are still the same. Ipinapangaral pa rin, kingdom, vision, purpose, growth. But deep down, it's no longer about Christ. It's about crowds. It's about currency and crowd. And by the time people realize, they're already typing the Tower of Babel. Sapagkat, mayroon pong danger of the unchecked duality. Mayroon kasi tinatawag na leadership duality. Spiritual duality. Spiritual exploitation. Isa po yan na nakikita natin at napapansin natin. Iwasan natin ang mga ito
sapagkat hindi tayo din